Preacher Brother Eddie Grafani. Amen. Hallelujah. Magandang umaga sa lahat ng mga anak ng Diyos. Praise the Lord. May mahal, dumalangin tayo sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Itaas natin ating mga kamay. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Minsan pa, O Diyos, mahal na Panginoon, sa umagang ito, kami nagpapasalamat, mahal na Panginoon, nagluluwalhati. Dakilang Diyos, hallelujah. Salamat sa iyong matamis na presensya, mahal na Panginoon, na iyong pinadama sa amin sa lugar na ito, mambanal. Kasama ka namin, O Diyos, hallelujah, purihin ka. Mahal na Panginoon, at sa pangunat panalangin namin, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, dakilang Diyos, muli mo kaming samahan na mambanal sa aking pagdadala ng iyong mga buhay at makapangyarihang salita. Sa ganang akin na mawala akong magagawa, O Diyos, hallelujah. Muli mong pagpalain ang iyong mga anak, O Diyos, busugin ang iyong mga salita at mga pangako, mahal na Panginoon God, hallelujah. Alisin mo hadlang sa aming kalagitnaan, anoint the word of God, in the name of Jesus, hallelujah. Hindrances, unbelief and doubt, cast out in Jesus' name. Isang malakas sa praise the Lord, may mahal. Purihin na dakilang Diyos, mga kapatid ko. Tayo po'y makabalik sa ating mga upuan. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, bago ang lahat, mga kapatid, ay nais kong ipaabot muna ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakil at pagsamba, o mahal, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. I give the full honor, respect sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Amen. Ang kanilang butihing mga anak, the Almeida children, the whole Almeida family. Purihin naman ang Panginoon, may mahal, at ganoon din po, patuloy nating inaalaala, hindi natin malilimutan ating beloved Honorable Stand Pastor Lina C. Almeida. Amen. Hallelujah. At sa inyo pong lahat, mga minamahal, sa aking mga kamanggagawa, mga mangangaral, mga elders, mga kapatid, sa ating mga awit, manunugtog, sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran. Amen. Here and abroad, mga mahal, purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Pwede ba nating palakpakan ang ating mahal na Panginoon? Amen. 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 Hallelujah. God bless you po, mga minamahal. Purihin ang mahal na Panginoon. Mga kapatid, inalay natin, inukol natin ang ating mga palakpak na yan sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Na ngayon po'y kasama natin siya, mga kapatid. Amen. Praise God. Yung kanyang matamis na presensya na kanya pong pinadama sa atin kanina, siya na po yun. Amen ba? Kung saan dalawa o tatlo na nag-uusap sa pangalan ng dakilang Diyos, siya'y nasa ating kalagitnaan. Amen? Praise God. Hallelujah. Mga minamahal, buksan natin mga Bible, mga kapatid, dito sa Proverbs chapter 14, verse 12. Mga kapatid ko. Proverbs chapter 14, verse 12. From the book of Proverbs chapter 14, verse 12. There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Amen. Amen. Hallelujah. Tagalog po. Sa Aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 14, versikulo 12, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Amen. Dakilang Diyos ang magpala ng kanyang salita, mga inamahal ko. Purihin ang mahal ng Panginoon. Walk of believers, mga kapatid. Walk of believers, lakad po ng mga mananampalataya. Ito ang ating pag-aaralan. Mga minamahal, handa na po ba kayo, mga kapatid? Handa na po ba yung ating mga Bible? Handa na po ba yung ating mga notebook? Amen. Hallelujah. God bless you po, mga minamahal. Hallelujah. The way that seems right, ang sabi po ng ating nabasa, mga minamahal ko, dahil po sa salitang ito, dahil po sa word na ito, mga minamahal, ang mga tao po ay nakapokus doon sa freedom to choose, mga kapatid. Yung kalayaan, o mahal, na mamili. Kaya, mga minamahal, ang resulta ay hindi na po ang Diyos ang kanilang sinusunod, mga mahal, kundi ang gusto ng tao. Yung pong easy choices, mga mahal. Yung hindi mahirap, mga kapatid, na paglilingkod. Samantalang itinuro sa atin ating beloved parents in the Lord, mahal, extreme sacrifice makes you perfect. Amen. Praise the Lord. Habang nahihirapan ka, habang ikaw ay nagsasakripisyo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, lalo kang binabanal ng dakilang Diyos natin. Amen po ba? Kaya sabi ng Timothy 3:2, mga inmahal, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili,
kaysa maibigin sa Diyos, mga kapatid. Itong dahilan. At dahil dito, mga minamahal, hindi na tuloy binabago ng tao yung kanyang lifestyle, mga kapatid. Maraming tao ngayon ang ayaw nang magbago. Gusto na lang nila, mga minamahal, ay manatili sa kasalanan. Amen. Tandaan po natin, mga minamahal, mas marami po ang pupunta sa impyerno kaysa akit sa langit. Yan ang sabi ng Bible, mga kapatid. Kaya sabi ng talatang Deuteronomy, mga minamahal, chapter 13, verse 4, basahin natin ito. Deuteronomy chapter 13, verse 4. From the book of Deuteronomy, chapter 13, verse 4. Ye shall walk after the Lord your God, and fear him, and keep his commandments, and obey his voice, and ye shall serve him, and cleave unto him. Amen. Amen, amen. Kindly po, minamahal, Tagalog. Sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 13, versikulo 4, kayo lalakad ayon sa Panginoon ninyong Diyos at matakot sa Kanya at gaganap sa Kanyang mga utos at susunod sa Kanyang tinig at maglilingkod sa Kanya at lalakip sa Kanya. Amen. Say, praise the Lord. Ye shall walk after the Lord your God. Dito tayo, mga minamahal, para hindi tayo mamislead, mga kapatid, para hindi tayo maligaw ng ating mga lakad, mga minamahal, focus tayo dito lagi. Ye shall walk after the Lord your God and fear Him and keep His commandments and obey His voice, and ye shall serve Him and cleave unto Him. Yung cleave unto Him, mga mahal, lumapit kang malapit na malapit sa Kanya. Dumikit ka sa dakilang Diyos. Say amen. Sabi ng talatang ito, lumakad tayo sa dakilang Diyos, magkakaroon ka ng banal tatakot sa mahal na Panginoon, keep His commandments, ingatan natin ang kanyang mga palatuntunan, and keep His Sabbath. Hindi puro trabaho. Amen. Kailangan, mga minamahal, ating pong i-respect, ating pong igalang yung araw ng Sabbath. Yan po ay araw ng dakilang Diyos. Hindi natin araw yan. Amen ba? Kaya, mga minamahal, yung ating mga paa, yan po ay binabantayan ng dakilang Diyos kung saan mo ito dinadala. Alam nyo ba yon? Itong ating mga hakbang, yung ating mga steps, mga mahal, binabantayan ito ng dakilang Diyos kung saan natin ito dinadala sa araw-araw. So, paano ba ang paglakad ng paa natin? Ito ba'y victorious? Lahat magsabing amen? Pinagpapala po ba yung mga lakad natin sa araw-araw? Kasi pangako ng dakilang Diyos, mga minamahal ko, I am with you always. Amen. Pangako ng dakilang Diyos, anuman ang hipuin ng kamay mo, babasbasan ko, sabi ng mahal na Panginoon. Kaya tayo po ay nasa God's side. Amen. Tayo po ay nasa pagpapala ng dakilang Diyos, wala tayo sa curse ng mahal na Panginoon. Amen. At bawat isa sa atin, mahal, tayo lang ang nakakaalam kung saan po natin dinadala yung ating mga paa. Kung ito po ba, mga minamahal ko, ay victorious, amen? At pagpapala po ba, o mahal, ang bawat hakbang natin, ang bawat desisyon natin sa buhay, sa pagsikat ng araw, mga minamahal, anong inuuna natin, mga kapatid ko? Siyempre, uunahin natin ang pagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen? Siyempre, unahin natin, minamahal, yung pananalangin sa dakilang Diyos. Praise the Lord. Bago tayo, mga minamahal ko, magluluto ng almusal, amen? Bago tayo maghahanda, mga minamahal, sa ating pagpasok sa trabaho, mga kapatid, bigyan natin, mga minamahal, ng 1 oras kung maaari, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal. 30 minutes, mga kapatid ko, na pagpupuri, at 30 minutes, mga minamahal, na pagluhod, at supplication, tawag doon. Thanksgiving and supplication. Amen ba? Yung pasalamatan natin ng dakilang Diyos, may mahal, sa magdamag na kanyang pag-iingat sa atin, mga kapatid. Amen. Ginising tayo ng mahal na Panginoon sa umaga, may mahal, para muling pagpalain bago ang pagpapala. Lahat magsabing, praise the Lord. Alam nyo, mga kapatid ko, ang mga paa po natin ang magdadala sa atin kung ano po yung gusto mong buhay bukas. Praise the Lord. Kung ano yung buhay mo ngayon, diyan ka dinala ng mga paa mo. Amen ba? Yun ang tandaan natin, mga inmahal.
Kaya kung tayo po'y magpapabaya sa ating pong paglilingkod, sa ating mga spiritual, mga minamahal, huwag mong ipagtaka, mga kapatid, na mahirap ang buhay. Huwag mong ipagtaka, mga minamahal ko, na hikahos ang buhay. Praise the Lord. Kaya kapag nakakita ako, mga minamahal, ng pulubi na napaka pumataw na ng edad, mga minamahal. May edad, lolo na, mga kapatid ko. At naglilimos pa rin ang hihingi. Mga minamahal, bago natin bigyan yan, isipin natin, ano kaya ang tinanim nitong taong ito nung siya'y kabataan pa? Bakit yun ang kanyang inaani ngayong matanda na siya? Amen? Sinong gustong pagpalain bukas, magsabing praise the Lord? So mga mahal, lumakad tayo kasama ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya mga mahal, ulitin ko po, kung ano ang buhay natin ngayon, doon ka dinala ng mga paa mo. Kaya nais ng dakilang Diyos natin, yung ating mga paa ay tama ang pinupuntahan para sa buong buhay natin, pagpapala. Amen ba? Buong buhay natin, mga mahal, punuin tayo ng kapayapaan, kagalakan ng mahal na Panginoon, mga kapatid, sa ating paglilingkod. So lahat po ng lumalakad sa palatuntunan ng dakilang Diyos, victorious ang mayan. Nagtatagumpay ang mga yan. Amen. Yun namang mga lumiliko ng landas at humihiwalay sa daan ng dakilang Diyos, napapahamak po sila. Kahit ayaw natin, mga minamahal ko, talagang ihihiwalay sila ng dakilang Diyos sa atin. Ihiwalay ng dakilang Diyos, mga minamahal, yung mga sumasalangsang sa palatuntunan ng mahal na Panginoon, doon sa mga matatapat na mga anak ng Diyos. Amen po ba? Tingnan natin ang buhay ni Enoch. Si Enoch sa Genesis chapter 5, verse 24, mga mahal, basahin natin. From the book of Genesis chapter 5, verse 24. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Amen. Praise God. Sa aklat ng Genesis, Kapitulo 5, versikulo 4, 24. At lumakad si Enoch nakasama ng Diyos, at di siya nasumpungan sapagkat kinuha ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Si Enoch, mga minamahal, ay isang matapat na lingkod ng dakilang Diyos, mga kapatid. Isa siya, mga minamahal, sa nirapture ng dakilang Diyos ng buhay. Hindi siya dumaan sa kamatayan, hindi siya dumaan sa libingan. Sabi ng nabasa natin, lumakad si Enoch nakasama ng Diyos. Lahat magsabing amen. At ano may mahal ang kanyang tinamo? Ano ang kanyang inani? Hindi siya nasumpungan sapagat kinuha siya ng Diyos. Hindi siya nakaranas ng kamatayan sapagat lumakad siya nakasama ng dakilang Diyos. Hindi siya nagkasakit ng ikamamatay, mga minamahal. Siya po'y kinuha ng dakilang Diyos, buhay. Bakit? Kasi lumakad siya nakasama ng dakilang Diyos for 300 years, mga kapatid. Hindi siya hiniwalayan ng dakilang Diyos natin. Amen. Si Noah, mga minamahal, isang example din natin, Genesis chapter 6, verse 7 to 9, mga minamahal. Tingnan natin ito. Genesis chapter 6, verse 7 to 9. From the book of Genesis chapter 6, verse 7 to 9. And the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air, for it repenteth me that I have made them. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Amen, right. These are the generations of Noah. Noah was a just man, and perfect in his generation. And Noah walked with God. Amen. Glory to God. Noah walked with God. Tagalog po. Sa aklat ng Genesis, Kapitulo 6, versikulo 7 hanggang 9. At sinabi ng Panginoon, lipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa, ang tao at gayon din ang hayop, at ang mga umuusad at ang mga ibon sa hipapawid, sapagkat pinagsisihan ko na aking nilalang sila.
Datapwat si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at sakdal noong kapanahunan niya. Si Noe ay lumalakad na kasama ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, itong mga karakter na ito na ating pinag-aaralan. Nakita natin, mga minamahal, sa kanilang paano sila naging victorious, paano sila naging matagumpay, mga minamahal. Pare-pareho sila, mga kapatid. Silang lahat ay lumakad na kasama ng Diyos. Amen? Tandaan natin yung ating title, Walk of Believers. Paano ba lalakad ang Kristiyano, mga mahal, sa harap ng ating dakilang Diyos, mga kapatid? Ang sabi ng nabasa natin, mga mahal, nilipol ng dakilang Diyos ang tao, pinagsisihan ng dakilang Diyos, mga mahal, na nilalang niya ang tao sapagkat sila po'y nagkasala. Nahulog lahat sa kasalanan except si Noah. Sabi ng 9, ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at sakdal sa kapanahunan niya, sabi ng Bible. At si Noe ay lumalakad na kasama ng Diyos. Sa panahon po ni Noe, mga minamahal, nakita natin, mga kapatid ko, sukdulan po ang kasamaan ng tao. Napuno po ng kasamaan ng mundo, mga minamahal, sa panahon ni Noah. Pero may isang Noah na iningatan ng dakilang Diyos sapagkat meron siyang banal na takot sa mahal na Panginoon. Lahat magsabing Amen. Sa kabila ng kasamaan, mga minamahal, sa kanyang paligid, may gumagawa pa rin ng mabuti. Si Noah. Amen ba? Praise the Lord. Wala po tayong pagkakaiba, mga minamahal, sa mga karakter na sa ating paksa ngayon, mga kapatid. Hindi pwedeng ikatwiran ng Kristiyano ngayon, mga minamahal ko, na mahal na Panginoon, nasa gitna po kasi ako ng mga makasalanan, kaya hindi ko na paglalabanan ng kasalanan. Hindi pwedeng ikatwiran yon. Kung nakaya ni Noah na magpakabanal, mga minamahal, at ingatan ang kanyang paglilingkod, at sumunod ng matapat sa mahal na Panginoon, sa gitna ng masasamang mga tao, mga kapatid, kaya din natin yon. Amen? Sa tulong ng dakilang Diyos natin, sa prayer ng beloved honorable pastor, just keep on walking before God. Amen? Keep on walking, mga mahal. Ipagpatuloy mo lang yung paglakad mo sa harap ng ating dakilang Diyos, mga kapatid. Kaya tingnan nyo yung Deuteronomy chapter 5, verse 33, mga mahal, ating mga Bible. Nawa po'y isulat yung lahat, mga mahal, yung mga talata. Napakaganda po nito, mga kapatid ko. Amen. From the book of Deuteronomy, chapter 5, verse 33. Ye shall walk in all the ways which the Lord your God hath commanded you, that ye may live, and that it may be well with you, and that ye may prolong your days in the land which ye shall possess. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 5, versikulo 33, kayo lalakad ng buong lakad na inuutos sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos upang kayo mabuhay at upang ikabuti ninyo at upang inyong mapalawig ang inyong mga araw sa lupain na inyong aariin. Amen. Purihin ang dakilang Diyos. Napakagandang talata. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Yung mga nais na mabuhay ng mahabang buhay, magsabing Amen. Kayo'y lalakad ng buong lakad na iniutos sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos. Sundan po natin. Upang kayo'y mabuhay. Upang kayo'y mabuhay. At upang ikabuti ninyo. At upang inyong mapalawig ang inyong mga araw sa lupain na inyong aariin. Yung pala ang sikreto natin. Para tayo po'y mabuhay ng matagal, mga mahal sa mundo, ano sabi? Lumakad tayong kasama ng ating dakilang Diyos sa bawat oras, sa bawat minuto, sa bawat segundo ng ating mga buhay. Lahat magsabing Amen. So God will prosper you kung lalakad ka sa Kanya. Gusto nating mga minamahal ko mabuhay ng matagal? Walk with God. Amen? Paano tayo lumalakad? Paano tayo lalakad, mga minamahal, kasama ng Diyos na mahal na Panginoon?
lahat, mga minamahal, ng kanyang gawain, pahalagahan mo. Dapat Miyerkules, Biyernes at Linggo, nandito tayo. Amen ba? Ba't isa lang yung nag-amen? Amen ba? Samahan nyo kami, mga minamahal, pag-araw ng Miyerkules sa lugar na ito. Amen? Praise the Lord, mga minamahal. Alam ko po mga kapatid ko, napaka-busy natin, naghahanap buhay tayo, pero para meron tayong maibigay sa gawain ng mahal na Panginoon, mahal, para mas lalong gumanda ang gawain ng dakilang Diyos. God bless you so much po mga kapatid sa inyong kasipagan, sa inyong mga paghahanap buhay. Subalit mahal, huwag natin kalilimutan, mga kapatid, itinuro sa atin ang ating mga magulang sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, every Wednesday, Friday, and Sunday, mga kapatid, huwag natin kalimutan, mga mahal, yung pagsamba, yung pagdalo. Amen ba? So mga mahal, darating po kasi ang panahon, mga kapatid ko, we will face God at the judgment day, mga kapatid. Darating po ang panahon, lahat tayo haharap sa judgment day ng mahal na Panginoon, whether you like it or not. Ipapakita sa iyo ng dakilang Diyos kung saan mo ginamit yung mga paa mo dito sa lupa habang nabubuhay tayo. Amen. Pag panahon ba ng gawain, mga minamahal ko, dapat pag-araw ng pagsamba, ang mga paa ba natin may mahal nakatungtong sa church? Amen? Yan ang napaka-importante, mga kapatid. Bakit? Sapagkat, mga mahal, dito sa ating babasahin, do not walk with ungodly people. Psalms chapter 1, verse 1 to 3, mga mahal, basahin natin. Book of Psalms, chapter 1, verse 1 through 3. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law do he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he do shall prosper. Amen. Whatever he do shall prosper. Napakaganda nito, mga mahal. Ano man ang kanyang gawin, mga mahal, nagtatagumpay. Amen. Ano man ang gawin niya, gumiginhawa. Praise God. Tagalog po. Sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 3. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, Right. ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni naupo man sa upuan ng mga manglilibak, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Hallelujah. At siya ay magiging parang punong kahoy na tinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi malalanta, at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay, mga mahal. Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid. Amen. Siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig. Wala kang makikitang punong kahoy na nakatinim sa gilid ng tubig na lanta. Amen? Lahat yun, mga mahal, ay sariwa, malago, mga mahal, mabunga. Yan ang isa sa pangako ng dakilang Diyos natin, mga kapatid. Kapag lumayo tayo, mga mahal, sa mga ungodly people, hindi raw tayo, mga minamahal, lumalakad sa payo ng masama. Meron akong nalaman, mga minamahal ko, merong pangyayari na nalaman po natin, mga minamahal, na pagdating ng pagpapala niya, mga kapatid, ng kanyang lump sum, dahil nagretiro na, mga mahal, sa kanyang trabaho, tumanggap siya ng 15 million, mga mahal, sa kanyang lump sum. Mga kapatid, imbis na unahin niya ang mahal na Panginoon, siya'y nakipagsangguni sa mga dalubhasa daw, o mahal, na mga negosyante. Dalubhasa na yan, mga kapatid, na mga negosyante. Nung siya po, mga minamahal ko, ay nakinig doon, at hindi niya ibinigay, mga minamahal, yung kanyang tithes and offering. Hindi siya humingi ng payo, mga minamahal, una sa ating beloved parents in the Lord, sa mga ordained preachers, mga minamahal. Minaliit, mga kapatid, yung mga mangangaral. Nangyari, mga minamahal, sa kanya, yung 15 million na walang parang bula.
nasayang yung kanyang ilang dekada mga minamahal na kanyang trabaho, mga kapatid. Na doon naubos yung kanyang lakas, mga minamahal, na ngayon ay matanda na siya, mga minamahal ko. Siya po ay malapit ng mag-80 years old, mga kapatid. Ang lungkot dito, mga minamahal, wala siyang pera. Bakit? Sapagat hindi siya sumangguni, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos. Hindi siya lumakad, mga minamahal, sa paanan ng mahal na Panginoon sa panahon, mga kapatid, na pinagpala siya ng dakilang Diyos. Ganon ang mga minamahal ang panahon natin ngayon. Kaya mga kapatid, minsan ay nakikita natin yung mga anak ng Diyos ay hindi umaasenso ang buhay. Bakit? Pinahintulot ng dakilang Diyos minsan kahit matapat ka, mga minamahal, na lumalakad sa paanan ng dakilang Diyos. Pero hindi ka umaasenso. Bakit, mga minamahal? Dahil alam ng mahal na Panginoon, kapag umasenso ka, pinagpala ka, mawala ka sa Kanya. Nakikinig po ba kayo? Kung kailan, mga minamahal, ang mga anak ng Diyos ay mahirap ang buhay, by faith ang buhay, mga minamahal ko. Survival ang buhay. Tama lang nakatawid, mga minamahal, sa 3 beses kumain isang araw. Pero napakainit nila sa mahal na Panginoon. Pero may mga mananampalataya, mga minamahal, kung kailan mahirap ang buhay, doon sila mainit. Pag sila'y umasenso na, mga minamahal ko, wala na, nagkukulang na sila. Mga kapatid ko, nanlalamig na, nanlulupaypay na, mga minamahal. Dumalo o hindi na lang, mga kapatid ko, wala nang halaga sa kanila. Kaya minsan, ang mga anak ng Diyos, pinananatili tayo sa problema at kahirapan. Dahil dyan ka umiinit. Amen ba? Praise the Lord, mga minamahal. Lahat ang inaantok, magsabing Amen. Salamat po. Sabi rito, mga minamahal, siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi nalalanta, at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Kaya mapalad po ang mga paa na laging nasa gawain ng mahal na Panginoon. Sila'y pagpapalain ng dakilang Diyos. Amen? Praise the Lord, mga mahal. Sabi doon, whatsoever he doeth shall prosper. Kaya sa mga hindi dumadalo, mga minamahal, nasa kanila yon. Pero wala silang asahang pagpapala sa dakilang Diyos. Kasi may freedom tayo. Gusto mong pagpalain, dumalo ka. Ayaw mong pagpalain, huwag kang dumalo. Amen ba? Wala na bang ibang malugi, mga mahal, kundi ikaw na gumagawa, mga kapatid, ng kapabayaan. Amen ba? Praise the Lord. Kaya mga mahal, minsan, mag-webcast na lang ako. Kapit-bahay mo lang halos yung chapel. Pwede mong lakarin, mga mahal, tapos mag-webcast ka lang. Amen? Ang webcast, mga minamahal, para doon sa mga hindi makadalo, may sakit, or sa mga kapatid natin sa ibang bansa. Yang webcast. Amen? Pero tayo po, mga minamahal, na malalakas, malulusog, mga kapatid, dito tayo sa samba. Amen ba? Iba kasi yung sumasamba ngayon, mga minamahal, dito po personal, dahil iba kung maramdaman natin ang presence ng mahal na Panginoon dito. Amen po ba? Kesa doon sa mga mahal, nasa bahay lang tayo, mga kapatid. Pagkatapos tayo, nakaupo tayo sa sopa, mga mahal. Amen? Nanonood tayo ng ating gawain, mga minamahal ko, sa ating pong 55 inches, mga minamahal, na flat screen. Tapos mayroon tayong inunguya, mga minamahal. Tapos tayo po yung nagkakape habang gawain, habang nanonood ng gawain. Amen? Sarap nga naman ang buhay. Pero mga minamahal, kung ikay nasa Pilipinas, mga kapatid, puntahan mo ang gawain ng dakilang Diyos. Mga minamahal, effort ang ipakita natin sa mahal na Panginoon. Kasi napakasarap maglingkod sa mahal na Panginoon kapag meron kang hirap, mga minamahal, na ginagawa para sa Kanya. Amen ba? Praise the Lord. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Yung kasi mga hindi dumadalo, mga mahal, sabi ko sa inyo, nasa kanila po yun, mga kapatid. Wala silang pagpapalang tatanggapin at ini-ignore nila, mga mahal, ang Diyos sa kanilang buhay. Tinatanggihan po nila, mga mahal, ang pagpapala ng dakilang Diyos. Yan po, mga mahal, yung mga taong hindi dumadalo sa gawain ng mahal na Panginoon.
Ano sabi ng ating napag-aralan ng mga nakaraan, mga mahal? 2 Corinthians chapter 5, verse 7. For we walk by faith, not by sight. Hindi tayo haalis, mga mahal, sa paglakad. Dito sa ating topic, mga kapatid, hindi tayo lalayo, mga mahal. Malalapit lang dito po sa mga paa natin, mga kapatid ko. Amen. Basahin natin muna. 2 Corinthians chapter 5, verse 7. Second Epistle of Paul to the Corinthians, chapter 5, verse 7. For we walk by faith, not by sight. Amen. Amen. Napakaigsi, mga minamahal. Ano po? Sa aklat ng kalawang taga-Korinto, Kapitulo 5, versikulo 7, sapagkat nagsisilakad kami sa pamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamagitan ng paningin. Purihin ang dakilang Diyos. For we walk by faith, not by sight. Lumalakad kami sa pananampalataya. Lahat magsabing amen. Kaya kahit rough road yan, mga mahal, just keep on walking, mga kapatid. Ano yung ibig sabihin ng rough road na yan, mga minamahal? Marami pong mga trials, maraming mga pagsubok habang ikay naglilingkod sa mahal na Panginoon, mga mahal. Kaya sa mga taong hindi lumalakad sa dakilang Diyos, malakas po ang doubt sa kanila. Wala silang tiwala sa mahal na Panginoon. Wala silang faith sa mahal na Panginoon, mga mahal. Kapag hindi natin pinahalagahan ng pagsamba, mga kapatid, wala kang pananampalataya. Wala kang pag-ibig sa dakilang Diyos, mga mahal. Yan ang totoo diyan, mga kapatid ko. At punong-puno ka ng doubt. Amen. Mga minamahal. So mga kapatid, merong isang true story, mga minamahal ko. Isang pastor na nag-pray. Malapit yung kanyang bahay-sambahan, mga minamahal, doon sa beer house. At alam naman natin, mga minamahal, yung mga beer house sa Kamaynilaan, mga kapatid ko, 24/7 yan. At siya'y nag-pray, mga minamahal ko, na ang kanyang prayer, mahal na Panginoon, sunugin mo yung beer house na yan. Dahil sa maling impluensya, mga minamahal, sa mga kabataan yan, maingay pa sila. Nasunog nga. Nakikinig mo ba kaya? Nasunog nga. Alam niyo, ginawa ng may-ari ng beer house, idinimanda niya yung pastor na nanalangin, mga mahal, na masunog yung kanyang beer house, mga kapatid. Pinanalangin, dinimanda ng owner, mga mahal. At nang tanungin siya ng judge, mga kapatid, sa hukuman, inamin niya. So anong lesson dito, mga mahal? Yung club owner na hindi saved, mga minamahal, naniwala na ang prayer ay tinutugon ng Diyos. Amen? Pero maraming Kristiyano, mga minamahal, sa loob na ng church mismo, hindi naniniwala na tinutugon ng dakilang Diyos ang kanilang panalangin. Yan yung mga tao, mga mahal, na hindi nagpapahalaga sa pagsamba. Amen ba? Sasabihin ko na sa inyo yung totoo, mga minamahal. Yung Kristiyanong pala-absent, yung Kristiyanong hindi nagpapahalaga sa pagsamba, mga minamahal ko, walang paniniwala yan, mga taong yan, mga mahal, yung mga Kristiyanong ganyan, na ang Diyos ay tumutugon sa panalangin. Tama? Tama po ba? Yan, mga mahal, ang totoo dyan. Kasi kung naniniwala ka, mga kapatid, ang Diyos natin tumutugon sa panalangin, manggigigil ka, mga mahal, sa pagdalo. Manggigigil ka, mga mahal, sa paglilingkod sa dakilang Diyos. Amen po. Praise the Lord, mga mahal. Meron nga ako nakita, mga kapatid ko, sa ibang bansa, ano po? Sa ibang bansa ito. Walang palya na sumusubaybay, mga minamahal, sa ating pong webcast. Alam nyo, mga kapatid ko, kung saan siya nanonood? Sa maliit niyang cellphone. Dahil doon sa kanilang kinilalagyan, wala silang flat screen na malaki para panoorin ng maayos yung gawain natin. Maliit lang na cellphone, mga mahal, nagtsatsaga. Ang liit ng screen ng cellphone, nagtsatsaga, mga mahal. Doon siya sumasamba. Sumasabay sa ating balalagawain. Amen? Praise the Lord! Kaya minsan, mga minamahal, challenge po ito sa atin, mga kapatid ko.
Amen. Dito mga kapatid, malaya tayo. Payapa, may mahal ng lugar natin. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sa Matthew chapter 14, verse 22 hanggang 31, mga minamahal. Basahin natin mga kapatid. Sige po, English muna tayo. Medyo mahaba po ito, mga mahal, pero maganda po ito mga kapatid ko. Matthew chapter 14, verse 22 hanggang 31. Matthew chapter 14, verse 22 to 31. And straightway Jesus constrained his disciples to get into a ship, and to go before him unto the other side, while he sent the multitudes away. And when he had sent the multitudes away, he went up into a mountain apart to pray. And when the evening was come, he was there alone. But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary. And in the fourth watch of the night, Jesus went unto them, walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit. And they cried out for fear. But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer. It is I. Good cheer. It is I. Be not afraid. And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. And he said, Come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw the wind boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. And immediately Jesus stretched forth his hand, and caught him, and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? Amen. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Tagalog, minamahal. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 14, versikulo 22 hanggang 31. At pagdakay, pinapagmadali niya ang kanyang mga alagad na magsilulan sa daong at magsiuna sa kanya sa kabilang ibayo hanggang sa pinayayaon niya ang mga karamihan. At pagkatapos ng papayaon niya ang mga karamihan, ay umahon siyang bukod sa bundok upang manalangin, at nang gumabi na, ay siya ay nag-isa doon. Datapwat, ang daong ay nasa gitna na ng dagat na hinahampas ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. Sa ikaapat na pagpupuyat ng gabi ay naparoon siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng dagat. At nang makita siya ng mga alagad na lumalakad sa ibabaw ng dagat, ay naglumihanan sila na nagsabi, Multo! At sila ay nagsisigaw dahil sa takot. Datapwat pagdakay nagsalita sa kanila si Jesus, nagsabi, Laksan ninyo ang inyong loob, ako nga, huwag kayong mga takot. At sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, Panginoon, kung ikaw nga, ay paparian mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. At sinabi niya, halika. At lumunsad si Pedro sa daong at lumakad sa ibabaw ng tubig upang pumaroon kay Jesus. Datapwat pagkakita niya malakas ang hangin, ay natakot siya. At nang siya lulubog, ay sumigaw na nagsabi, Panginoon, iligtas mo ako. At pagdakay, inunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya. At sa kanyang sinabi, O ikaw nakakaunti ang panampalataya, bakit ka nag-alinlangan? Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal ko. Purihin ang mahal ng Panginoon. Ito po, mga minamahal, ito pong senaryong ito, mga kapatid. Nung panahon na maglalakbay sila kasama ng mga apostol. Ang ginawa ng dakilang Diyos, mga minamahal, sinadya niya na hindi siya sumabay. Pinauna niya yung kanyang mga apostoles sa paglalakbay, mga minamahal, sa kanilang barko. At alam ng dakilang Diyos, mga minamahal, na sa gitna ng dagat, may encounter nila yung bagyo. Nasabi ng Bible, mga minamahal, iniwan ng dakilang Diyos yung kanyang mga alagad sa ship. Ship, hindi po bangka. Mga minamahal. Itinulot ng dakilang Diyos na maglakbay yung mga apostol, mga kapatid ko, na ang mahal ng Panginoon ay nagpuyat. 4 na araw, 4 na gabi, na hindi po siya natulog, mga minamahal. Sabi ng 25, sa ika-4 na pagpupuyat ng gabi ay naparoon siya sa kanila at lumalakad sa ibabaw ng dagat. Habang sila naglalakbay, mga minamahal, nakita nila, mga kapatid ko, may lumalakad
sa ibabaw ng dagat. Sila'y natakot. Ang sabi ng Bible, mga mahal, natakot sila, mga kapatid ko. Sa 26, nang makita siya ng mga alagad na lumalakad sa ibabaw ng dagat, ay nagulumihanan sila at nagsasabi, multo. Takot na takot sila, mga minamahal, sila'y nagsisigaw dahil daw po sa takot, sabi ng Bible. Sabi ng 27, datapwat pagdakay nagsalita sa kanila si Jesus na nagsasabi, laksan nyo ang inyong loob. Mga minamahal, ang ganda, mga kapatid ko, ng mga pangungusap ng dakilang Diyos. Ako ito, sabi niya. Huwag kayong mga takot. Natatakot yung mga apostol mga minamahal. Pero pinalakas ng dakilang Diyos yung kanilang loob. Lahat magsabing, praise the Lord. Sabi ng dakilang Diyos, lakasan ninyo ang inyong loob. Ako to. Hallelujah. Si Peter, mga minamahal ko, sa 28, sabi niya, mahal na Panginoon, kung ikaw nga yan, papariyan ako sa iyo. Lalakad ako sa ibabaw ng dagat. Ang tapang ni Peter. Mga minamahal, saan ka nakakitang tao, mga kapatid, lumakad sa ibabaw ng dagat? Wala pa. Ano po? Praise the Lord. Sabi ng mahal na Panginoon, halika, Peter. Come, Peter. Imbis na matakot si Peter, may mahal lang, sabi niya, kung ikaw nga yan, palapitin mo ako sa iyo. Gusto kong lumakad din sa dagat. Come, Peter. Amen. Praise the Lord. Kung sino man ang gustong lumakad sa dagat ngayon, mga minamahal na kasama ng dakilang Diyos, ang sagot sa iyo ng mahal na Panginoon, come. Kung hindi ka natatakot maglingkod sa dakilang Diyos at hindi ka natatakot sa lubugin ng mga pagsubok sa buhay, mga mahal, ang sagot sa iyo ng mahal na Panginoon, come. Sumunod ka lang sa akin. Amen po. Malayo na ang mahal na Panginoon, mga mahal. Si Peter, mga kapatid, ay tumungtong sa dagat. Nakita niya, mga mahal, yung himala sapagkat nakalutang siya sa ibabaw ng dagat. Habang nakatingin siya sa ating dakilang Diyos, mga mahal, nakalutang siya sa ibabaw ng dagat, mga kapatid ko. Amen. Naroon po yung desire niya na makalapit siya sa dakilang Diyos, mga mahal. Nung panahon na yun, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Kaya gusto ng dakilang Diyos, huwag kang matakot. Kahit nasa gitna ka ng problema, kahit nasa gitna ka ng pagsubok ngayon, magpakatapang ka lang, mga minamahal, imbis na matakot ka, imbis na mag-doubt ka, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos, lumapit ka sa Kanya, walk with Him, mga minamahal. Kapag lumapit ka sa Kanya, mga minamahal, aalalayan ka ng dakilang Diyos. Hindi Kanya pababayaang mag-isa. Amen ba? Ang tinitingnan ng dakilang Diyos, yung desire ng puso ni Peter. Amen? Kahit imposibleng bagay, ginusto ni Peter, may mahal, na lumakad sa dagat sa paglapit sa dakilang Diyos. Doon natutuwa ang dakilang Diyos natin. Amen? May mahal, maraming mga trials, mga pagsubok sa buhay ang Kristiyano, mga kapatid. Kaliwat kanan, mga minamahal ko, yung kahirapan. Kaliwat kanan, may mahal, yung mga problema. Pero kung nagpapakatapang ka, nagsusumikap ka, mga minamahal, alam mo, hindi ka pababayaan ng dakilang Diyos. Ang Diyos natutuwa sa iyo dyan. Amen ba? Pinagmamasdan ka lang ng mahal na Panginoon. Pinagmamasdan lang, mga mahal, yung puso mo ng dakilang Diyos. Ano ba ang desire mo, anak? Amen. Kahit minsan, mga mahal, nagkakamali ka, nagkukulang ka, nagkasala ka, mga mahal, pero sa Kanya ka pa rin tumatakbo, lumalapit, mga mahal, humihingi ng tawad, nagmamakaawa sa mahal na Panginoon, mga mahal. At sinasabi mo, mahal na Panginoon, wala pong nagbibigay ng buhay na walang hanggan, kundi ikaw lang. Saan ako pupunta? Sinong lalapitan ko? Sinong pagtitiwalaan ko? Wala. Ikaw lang. Ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, ikaw ang buhay. Amen. Kaya kahit marami kang pagkukulang, pagdalo mo sa gawain ng mahal na Panginoon, nararamdaman mo yung Kanyang presensya. Nararamdaman mo yung Kanyang kapatawaran, mga mahal, sa iyong mga pagkukulang. Bakit? Hindi tinitinan ng Diyos ang iyong mga pagkukulang. Tinitinan niya yung desire ng puso mo. Ano pa ba ang gusto mo sa mahal na Panginoon? Susunod ka ba, mga mahal, kahit may mga pagsubok sa buhay? Lahat magsabing amen? Kaya kahit imposible, ginusto ni Peter, mga mahal, diyon natuwa ang mahal na Panginoon. Sa first step ng paa ni Peter, second step, sa third step, mga mahal, biglang sumama ang panahon, mga kapatid. Biglang nandun yung mga mahal, yung malalaking alon.
Lulubog si Peter, mga mahal. Nung tumitig siya sa alon, mga kapatid, simula siyang maglulubog na, mga mahal. Lulubog na siya. Verse 30, Datapat pagkakita niyang malakas ang hangin, ay natakot siya at nang siya'y malulubog, ay sumigaw na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo ako. Mga mahal, sa buhay natin ganon. Kapag inalis mo ang focus mo sa dakilang Diyos natin, kapag inalis mo ang focus mo sa dakilang Diyos natin, magsisimula ka ng lulubog. Mga mahal, malulunod ka sa problema sa buhay. Lahat ng tao may problema. Mga unbeliever may problema. Mga milyonaryo may problema. Mga mahirap, mga mahal, may problema. Lahat tayo may problema. Mga mahal. Amen. Kaya nga nandito ang gospel. Nandito ang ebanghelyo, mga mahal, na ayaw ng dakilang Diyos na mag-absent tayo. Dahil ito lang ang lakas natin. Amen ba? Ito lang ang kalakasan natin, mga mahal, sa spiritual. Kahit anong rangya mo sa buhay, kahit anong comfort zone, mga mahal, ang kinalalagyan mo. Kung ang kaluluwa mo, mga mahal, walang kinakaing word of God, mga kapatid, manghihina ka. There's something missing in your life. Walang iba kundi ang pinakamamahal na Panginoon. Amen? Nasa iyo ang dakilang Diyos, mga mahal. Mahirap ang buhay, mga kapatid. Masaya naman. Amen ba? Maligaya ka naman, mga mahal. Nakakatulog kang mahimbing katulad ng sanggol. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya kapag inalis natin ang focus natin sa dakilang Diyos, sa ating mga spiritual, magsisimula ka ng lulubog sa iyong problema. Tandaan po natin yon. Malulunod ka sa problema kaliwat kanan. Kaya sabi ng dakilang Diyos, mga mahal, sabi ng Hebreo, sabi ni Saint Paul, Hebreo 12:2, mga mahal, masdan natin si Jesus sa mahal na Panginoon. Basahin natin. Hebrews chapter 12, verse 2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Amen. Hallelujah, hallelujah. Tagalog po, mga mahal. Sa aklat ng mga Hebreo, Kapitulo 12, versikulo 2, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal sa ating pananampalataya na siya dahil sa kagalakang nilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, naniwalang bahala ang kahiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay, mga mahal. Masdan natin si Jesus, sabi ng Bible, na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Mga mahal. Amen? So keep on walking. Mga mahal. Patuloy tayong lumakad. Sumunod tayo sa dakilang Diyos. Ang mga problema, nandyan lang yan, mga mahal. Lahat ng tao sa mundo may problema. Kahit saang bansa, may problema. Lahat magsabing amen. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, may mahal, kay Peter, nung lulubog na siya, sabi ron sa verse 31, pagdakay iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinangwakan siya si Peter. At sa kanya'y sinabi, O ikaw, nakakaunti ang pananampalataya. Bakit ka nag-alinlangan, anak? Amen. Habang tayo pala'y may pananampalataya, may mahal, mananatili tayong nagtatagumpay. Amen ba? Hindi tayo magagapi ng mga problema, lahat magsabing amen. On time ang dakilang Diyos kung tumulong sa kanyang mga anak. Tandaan po natin yun. Alam ng dakilang Diyos, kung hindi mo na kaya at babagsak ka na, doon po yung unat ng dakilang Diyos ang kanyang kamay. May mahal, para i-revive ka. Amen? Minsan kasi mga minamahal, parang ang layo ng Diyos sa atin. Minsan parang iniwan na tayo ng mahal na Panginoon. Parang routine na lang natin may mahal ang pagdalo at pagsamba, mga kapatid ko. Kahit wala tayong maramdamang presensya ng mahal na Panginoon, mga mahal, hinihintay na lang nating matapos ang gawain. Uuwi na tayo. Ganun lang ang buhay, mga mahal. Kaya nanlulupay-pay tayo, nanghihina tayo, mga kapatid. Amen? Pero mga minamahal, ang ganda pala nitong ating pinag-aaralan, mga kapatid. Sabi ng Bible, mga minamahal, ang dakilang Diyos, on time daw siya. On time siya, mga minamahal, kung tumulong, kung humawak sa ating mga kamay, mga minamahal. Sabi ng pangako ng dakilang Diyos, Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. I will help thee. Yes, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Amen? Isaiah 41:10, may mahal yan ang isang paboritong verse
ng ating kagalang-galang na Ebanghelista World Estrada Almeida, mga inmahan. Kaya ang dakilang Diyos, on time siya kung tumulong. Lahat magsabing amen, mga inmahan. Ang dakilang Diyos, alam niya, mga kapatid, kung hanggang saan ka. Alam niya, mga minamahal, kung hanggang saan ang lakas mo, mga kapatid ko. Kung babagsak ka na, mga minamahal ko, hindi niya ipahintulot yun. Iuunat niya yung kanyang kamay para sa'yo. Amen? So, hindi tayo dadalhin ng dakilang Diyos sa dagat para malunod. Amen ba? Hindi siya magtatayo ng mga bahay sa atin, mga mahal, para gibain lang niya, mga kapatid. Hindi ka tatawagin ng mahal na Panginoon, mga mahal, para iwanan ka niya sa gitna ng paglilingkod mo sa Diyos. Sa gitna ng mga hirap sa buhay. Sa gitna ng mga pag-uusig, mga mahal, mga problema. Hindi kayo iwanan ng mahal na Panginoon, sapagat siyang tumawag sa iyo. Amen ba? Praise the Lord. Panghawakan mo lang ang pangako ng mahal na Panginoon. So sa isang awitin, mga mahal, awitan natin ang dakilang Diyos. Why me, Lord? Mahal na Panginoon, bakit ako ang tinawag mo? Amen? Mas maraming higit sa akin. Pero bakit ako nandito sa iyong presensya? Bakit ako nakakaramdam ng iyong presensya? Bakit ako may kaligtasan ngayon? Hallelujah. Mga mahal, Diyos ang tumawag sa atin, hindi po tao. Amen. Kaya mga mahal, huwag mo nawang ihinto ang iyong paglilingkod dahil lamang sa mga mali ng kapwa mo, mga mahal. Huwag mong itigil ang paglilingkod. Huwag kang susuko, mga mahal, dahil lamang sa nakikita mong natitisod ka, mga mahal, kung kani-kanino. Looking unto Jesus. Tingnan natin si Jesus. Lumakad ka, mga mahal, sa mahal na Panginoon. Hindi kanya pababayaan malunod. Amen? Malakas na palakpak sa ating dakilang Diyos, mga mahal. Why me, Lord? Mga kapatid, awitan natin. Thank you, Jesus. A. Why me, Lord? What have I ever done to deserve even one of the pleasures I know? Yes, my Lord. Tell me, Lord, what did I ever do that was worth loving you, or the kindness you show? Lord, help me, Jesus, I'm wasted in so help me, Jesus, I know what I am. Now that I know that I needed you, so help me, Jesus, my soul is in your hand. Thank you, Jesus, Lord God. Try me, Lord, if you think there's a way I can try to repay all I've taken from you. Maybe, Lord, I could show someone else what I've been through myself on my way back to you. Lord, help me, Jesus, I wasted it, so help me, Jesus, I know what
I am. Now that I know that I needed you, so help me, Jesus. My soul is in your hand. Why me, Lord, have I ever done to deserve even one of the pleasures I've known? Tell me, Lord, what did I ever do that was worth loving you, or the kindness you show? Lord, help me, Jesus. I wasted it, so help me, Jesus. I know what I am. Now that I know that I needed you, so help me, Jesus. My soul is in your hand. Lord, help me, Jesus. I wasted it, so help me, Jesus. Amen. Hallelujah. I know what I am. Hallelujah, hallelujah. Now that I know that I needed you, so help me, Jesus. My soul is in your hand. Lord, help me, Jesus. Help us, Lord. Hallelujah. Me, Jesus. I know what I am. Now that I know that I needed you, so help me, Jesus. My soul is in your hand. Help me, Jesus. Lord, help me, Jesus. I've wasted it, so help me, Jesus. I know what I am. Now that I know that I needed you, so help me, Jesus. My soul's in your hand. Lord, help me, Jesus. I wasted it, so help me, Jesus. I know what I am. Yes, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Now that I know that I needed you, so help me, Jesus. My soul's in your
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos sa napakagandang mensahe. Hallelujah na ating napag-aralan o ating pong binibigay sa atin ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kaya sa ating paglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang sabi nga po kanina doon, ano ang sabi? Halika. Hallelujah. Halika, lumapit po tayo sa ating pinakamahal na Panginoon. Ano ang sabi? Hallelujah. Hindi lang po tayo dadalhin ng ating dakilang Diyos sa tubig upang lunurin o upang hayaan na tayo po'y malunod. Ibig sabihin sa ating buhay, hallelujah. Hindi po tayo hayaan ng ating dakilang Diyos na tayo po'y mawala sa ating paglingkod sa ating pinakamahal o tayo po'y lulugmukin ng mga problema, anuman ang problema ng sanlibutan ito. Hallelujah. Given daw po, hallelujah. Ang lahat ng tao ay mayroong problema. Pero pag tayo po'y lubusang lumapit sa ating dakilang Diyos, tayo po'y, hallelujah, ituon po natin ating focus sa ating pinakamahal Panginoon. Gawin po tayong victorious, hallelujah, ng ating pinamahal pa sa Kristo. Kaya maraming salamat sa ating pinakamahal Panginoon na patuloy po tayo tinuturuan, patuloy po tayo ini-encourage at mayroong babala. Ayun nga po, hallelujah, pag hindi na po tayong sumusunod, o hindi na po tayong, wala na tayo sa gawain ng ating pinakamahal Panginoon. Ang sabi po roon, ano ang sabi po kanina? Hallelujah, hindi na po tayong sumasampalataya sa ating dakilang Diyos. Hindi na po tayo naniniwala na tayo nga po ay tutugunin ng ating pinakamahal Panginoon. Kaya maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Patuloy po tayo tinuturuan, patuloy po tayo inihanda ng ating pinakamahal Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ang sabi na nga po, hallelujah, huwag na po tayong matakot. Our health ay nagmumula sa ating pinakamahal na Kristo. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Diyos ang pumili sa atin. Hallelujah. Kaya nga po, ano ang ating gagawin? Manatili, sumunod na lamang, magpapasakop, lumapit ng lumapit, hallelujah, sa ating pinakamahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin, patuloy po tayo humingi ng habag, patuloy po tayo dumadalangin sa ating pinakamahal na Panginoon, na tulungan po tayo sa ating araw-araw na paglingkod pong ito, hallelujah. Hindi ang ating kalooban, bagkus ang nais ng ating pinakamahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin. Opo, dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Sa dakilat mga parehang pangalan niyo po, aming pinakamahal na Panginoong Yesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa mga salita na patuloy niyo po tinuturo. Hallelujah, binibigay sa bawat isa amin. Opo, mahal na Panginoon, pinasalamatan ka namin sa iyong mga salita. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa mga encouragement pong ito. Narito po ang bawat isa amin, mahal na Panginoon, nais lubusang makalapit sa iyo. Tulungan niyo po kami, mahal na Panginoon, dahil tulay nga po, hallelujah, nariyan ang mga problema, nariyan ang kabalisahan ng mga anak dakilang Diyos. Dagdagan niyo po ay panampalataya, dagdagan niyo po ay focus, mahal na Panginoon, na umasa lamang sa iyo, sa iyong dakilang mga pangako, aming pinakamahal na Panginoon. Kami po ay nagsusumamos sa iyo, dakilang Diyos. Sumpungan niyo po, mayroon po kami mga pagkukulang, mayroon po kami mga pagkakasala sa iyo, mayroon po kami minsan mga pag-alinlangan. Mahal na Panginoon, patawarin niyo ang bawat isa amin dakilang Diyos. Kami po'y dumadalangin, mahal na Panginoon. Bigyan niyo po kami ng puso mapagmahal sa iyo. Dagdagan niyo po yung panampalataya sa iyo, mahal na Panginoon. At pagkaluban niyo po kaming pusong takot na magkakasala sa iyo. Tulungan niyo po kami, dakilang Diyos, na aming lubusang masunod ang banal kaluban, maging karapat-dapat, handa sa iyong pagbabalik. Ito po ay aming samot dalangin sa mga parehang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord tayo. Hallelujah. Ating pong ilihan sa ating sarili, isipin po natin, kamay po natin bilul pastor, ang siya po naglilihan sa bawat isa atin, isa sa pangako ng ating pinakamahal Panginoon. Submit yourself therefore to God. Anong sabi? Resist the devil and he will flee from you. Hallelujah. Ating sawatain ang lahat ng uri ng gawa ng kaaway ng ating pinakama sa atin. At una-una nga po yan, ang ating hallelujah, walang takot na hindi umatin sa gawain ng ating pinakamahal Pinoy. At po yung bigyang diin, dahil ito nga po ang mensahe ng ating pinakamahal Pinoy. Lumapit po tayo sa harapan ng ating dakilang Diyos. Upang mahal na Pinoon, narito po kami dakilang Diyos sa mga pangailangan sa iyo. Ang bawat isa amin, mahal na Pinoon, ay mayroon po kami mga pangailangan, mahal na Pinoon. Aming unang hiningi sa iyo, dakilang Diyos. Bigyan niyo po kami yung pusong mapagmahal at sumunod sa iba na kaluban, mahal na Pinoon, na kami, hallelujah, ay laging dalhin ng aming mga paa sa iyong banal na gawain. At sa mga parehang pangalan niyo po, dakilang Diyos, sa unang dalangin ng aming Pinarul Pastor, Wilrisa Dalmida, aming pinapalayas sa lahat ng uri ng gawa ng kaaway. Sa mga parehang pangalan ni Jesus, aming pinapalayas,
Di mo nakatamaran sa pagpupuri, panglupay-pay, panlalamig, demons cast out in the mighty name of Jesus. Lahat ng mga problema, kahirapan, cast out in Jesus' name. Sakit karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, panglupay-pay, cancer, demons cast out right now. Be healed in the mighty name of Jesus. Lahat ng mga problema, kahirapan, demons cast out in Jesus' name. Katamaran sa pag-aatin, cast out in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At patuloy po natin, papurihan natin pinakamahal na Pinoon sa pamagitan ng ating pagsigaw. Hallelujah, praise the Lord. May kasamang lukso po. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Maraming salamat sa ating nakilang Diyos. God bless you po. God bless you.